Ang pekeng pag-iyak ni Isabela ang unang sumalubong kay Alejandro pagpasok niya sa punerarya. Isang malakas na hagulgol na walang luha. Isang pagdadalamhati na puno ng pagkukunwari. Alam niya, ramdam niya sa bawat sulok ng kanyang kaluluwa. Hindi niya pinansin ang babae. Sa halip, ang mga mata niya ay agad na hinanap ang nag-iisang bagay na mahalaga sa lugar na yon. At doon, sa isang sulok, malayo sa kabaong ng kanyang ama, nakaupo ang 6 na taong gulang na si Sofia Castillo. Napakaliit niya tingnan sa malaking upuan. Ang mga paa ay hindi man lang sumasayad sa sahig. Yakap-yakap niya ang isang luma at medyo gasgas ng teddy bear na para bang iyon ang tanging kumot na nagbibigay init sa kanyang nanlalamig na mundo. Walang emosyon ang kanyang mukha, walang luha. Tila isang manikang nabasag na hindi na muling maibabalik sa dati. Nilapitan ni Alejandro ang bata. Dahan-dahan, ayaw niyang makadagdag sa takot na malinaw na bumabalot dito. Lumuhod siya sa harap ni Sofia para magpantay ang kanilang mga mata. "Sofia," mahinang sabi niya. "Tito Alejandro mo to." Hindi kumurap ang bata. Ang tanging gumalaw ay ang mas humigpit niyang pagkakayakap sa teddy bear. Sa likuran niya, narinig ni Alejandro ang mga yapak ni Isabela. "Alejandro, salamat sa pagdating mo," sabi nito. Pilit na pinipigil ang isang pekeng hikbi. "Hindi ko na alam ang gagawin ko. Si Eduardo, iniwan niya kami." Hindi lumingon si Alejandro. Ang kanyang atensyon ay nanatili kay Sofia. Nakita niya ito, isang maliit, nangingitim na marka sa pulsuhan ng bata. Sa mismong bahagi, kung saan ito humahawak sa braso ng teddy bear. Anong nangyari sa kamay niya? Tanong ni Alejandro. Ang boses ay malamig at matigas. Nagulat si Isabela. Ano? Iyan ba? Nadulas lang siya kahapon. Alam mo na, bata." Biglang sinubukan ni Isabelang hawakan ang balikat ni Sofia, ngunit napakabilis ng pag-urong ng bata. Isang maliit na kislap ng takot ang dumaan sa mga mata nito bago ito muling naging blanko. At doon, nakita ni Alejandro ang lahat. May kung anong madilim at masama ang nangyayari sa pamamahay na iniwan ng kanyang kaibigan. Tumayo siya at hinarap si Isabela at ang anino sa likod nito. Isang lalaking hindi niya kilala na nagpakilalang si Ricardo. Isang malayong pinsan. May kung anong hindi maganda sa ngiti ng lalaki. "Kung may kailangan si Sofia," sabi ni Alejandro. Ang boses ay may diin. "Kahit ano, tawagan mo ako." Isang pilit na ngiti ang isinukli ni Isabela. "Salamat, Alejandro. Pero kami na ang bahala sa kanya. Pamilya kami." Ang salitang pamilya ay tunog lason mula sa bibig nito. Gabi. Bumubuhos ang malakas na ulan. Hinahagupit ng hangin ang bintana ng sasakyan ni Alejandro. Hindi siya mapakali. Pauwi na dapat siya sa kanyang tahimik na penthouse. Ngunit ang imahe ni Sofia, ang blangko nitong mga mata, ang pasa sa pulsuhan, ang mahigpit na yakap sa luma nitong teddy bear, ay hindi maalis sa kanyang isipan. May mali. Isang malakas na kabog sa kanyang dibdib ang nagsasabing may napakasamang mangyayari. Hindi tama to. Bulong niya sa sarili. Sa isang iglap, isang desisyon ang kanyang binuo. Bigla niyang kinabig ang manibela at umikot pabalik sa kalsada. Babalikan niya ang bahay ni Eduardo. Sisiguraduhin lang niyang maayos ang lahat, kahit iyon na lang ang huling magawa niya para sa kanyang kaibigan. Ipinarada niya ang sasakyan sa tapat ng malaking bahay, sa kabilang kalsada, sa ilalim ng isang malaking puno. Madilim. Patay ang lahat ng ilaw. Tila walang buhay. Naghintay siya. Ilang minuto pa, isang dagundong ng kulog ang yumanig sa paligid. At kasabay noon, bumukas ang pinto ng mansyon. Unang lumabas si Isabela. Itinapon niya sa labas, sa gitna ng malakas na ulan, ang isang bagay. Ang teddy bear. Sumunod na itinulak palabas si Sofia. Nakapaa. Nanginginig sa lamig.
Huwag ka nang babalik dito, inutil na bata. Narinig niyang sigaw ni Ricardo mula sa loob. Pabigat ka lang sa amin. Mabilis na pinulot ni Sofia ang teddy bear mula sa basang damuhan. Tiningala niya ang pinto. Ang mga mata ay puno ng pagmamakaawa. Ngunit huli na ang lahat. Isang malakas na kalabog ang narinig niya nang isara ang pinto. Sumunod ang isang matunog na pag-click ng kandado. Naiwan si Sofia sa labas, mag-isa sa gitna ng rumaragasang ulan at kadiliman. Hindi na nag-isip si Alejandro. Kumukulo ang kanyang dugo. Pinatakbo niya ang sasakyan, tumawid sa kalsada, at huminto sa tapat mismo ng gate. Mabilis siyang bumaba, hindi na inalintana ang sariling pagkabasa. Nakita niya ang bata, sumisiksik sa ilalim ng isang maliit na halamanan, nanginginig. Hindi sa lalamig, kundi sa takot. Dahan-dahan siyang lumapit. Sofia, tawag niya. Ang boses ay pilit pinapakalma. Napatingala ang bata. Sa ilalim ng liwanag ng kidlat, nakita ni Alejandro ang takot at kawalan ng pag-asa sa mga mata nito. Halika na, sabi niya. Inilahad ang kanyang kamay. Hindi kita sasaktan. Tito Alejandro mo to. Aalis na tayo dito. Hindi gumalaw si Sofia. Niyakap lang niya ang basang-basa ng teddy bear. Nauunawaan ni Alejandro. Dahan-dahan, binuhat niya ang bata. Magaan. Masyadong magaan para sa isang 6 na taong gulang. Ramdam niya ang panginginig nito. Isinakay niya si Sofia sa kanyang sasakyan. Itinakip ang sariling coat sa munting katawan nito. Habang ikinakabit niya ang seatbelt, biglang bumagsak ang ulo ng bata sa kanyang balikat. Nawalan ito ng malay dahil sa pagod, sa gutom, o sa sobrang takot. Pero kahit sa pagkawala ng malay, ang mga kamay nito ay nanatiling mahigpit na nakakapit sa luma at basang teddy bear. Sinimula ni Alejandrong paandarin ang sasakyan, paalis sa lugar na yon. Sa huling pagkakataon, sumulyap siya sa rearview mirror. Nakita niya ang dahan-dahang pagpatay ng mga ilaw mula sa bintana ng master's bedroom sa ikalawang palapag. Malamig, walang pakialam, tila isang puntod. Doon nagsimula ang lahat. Ang penthouse ni Alejandro ay isang kaharian ng salamin, bakal, at katahimikan. Malawak ang mga bintana, natanaw ang buong syudad, ngunit laging nakasara. Malinis ang bawat sulok, ngunit walang bakas ng init ng isang tahanan. Ito ay isang lugar na dinisenyo para sa isang taong gustong takasan ang mundo, hindi para mag-alaga ng isang batang winasak ng mundo. Pagpasok nila, agad siyang sinalubong ng kanyang kasambahay, si Manang Lydia. Nanlaki ang mga mata nito nang makita ang basang-basang bata sa mga bisig ng kanyang amo. Diyos ko, sir, anong nangyari? Pakihanda po ang guest room, Manang, at kumuha kayo ng maligamgam na tubig at malinis na tuwalya. Bilisan nyo, utos ni Alejandro. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat. Dinala niya si Sofia sa isa sa mga bakanting silid. Isang kwartong perpekto, ang ayos, ngunit halatang hindi pa nagagamit kailanman. Maingat niyang inihiga ang munting katawan sa malambot na kama. Sa ilalim ng mahinang ilaw ng lampshade, mas nakita niya kung gaano kaputla at kapayat ang bata. Dumating si Manang Lydia na may dalang mga gamit. Ako na po, sir. Alok nito. Umiling si Alejandro. Ako na. Sa tulong ng matanda, hinubad nila ang basang damit ni Sofia at maingat na pinunasan ang munting katawan nito ng maligamgam na tubig. Isang malaking t-shirt ni Alejandro ang ipinasuot niya rito, na halos magmistulang bestida sa kaliitan ng bata. Habang ginagawa niya iyon, ang mga daliri niya, nasanay sa pagpirma ng mga kontrata at paghawak ng manibela ng mamahaling sasakyan, ay tila naging clumsy at nag-iingat. Nang matapos, kinumutan niya si Sofia. Ang teddy bear, basang-basa at marumi, ay kinuha ni Manang Lydia. Lalabhan ko po ito at patutuyuin, sir. Tumango lang si Alejandro at naupo sa gilid ng kama.
pinagmamasdan ang mahimbing na paghinga ng bata. At doon, sa katahimikan ng silid, bumalik ang isang alaala, isang imahe ng isa pang batang babae. Ang kanyang kapatid, si Annalyn, 11 taon, nakahiga sa kama ng ospital, ang katawan ay puno ng mga aparato. Ang tanging naririnig niya ay ang mahinang tunog ng makina na tumutulong dito para huminga. Kasalanan niya. Kung naging mas maingat lang siya sa pagbabantay, kung hindi niya lang ito iniwan saglit para sagutin ang isang tawag, namalayan na lang niya na nagngangalit ang kanyang mga panga. Napapikit siya ng mariin. Hindi ko siya nailigtas. Iminulat niya ang kanyang mga mata at muling tumingin kay Sofia. Isang bagong determinasyon ang nabuo sa kanyang puso. Isang panata, hindi na mauulit. Hindi sa'yo. Samantala, sa mansyon ng mga Kastilyo, ang katahimikan ay binasag ng malakas na pagbagsak ng isang vas. Saan mo dinala ang manika? Sigaw ni Ricardo, ang mga mata ay nanlilisik sa galit habang hinarap si Isabela. Hindi ko alam. Nanginginig na sagot ni Isabela habang isa-isang binubuksan ang mga drawer sa sala. Akala ko babalik ang bata para kunin. Iyon ang plano, di ba? Para hindi tayo magmukhang masama. Bobo ka ba? Sa tingin mo babalik pa yon sa gitna ng ganitong ulan? Dapat kinuha mo agad. Halos mabaliw si Ricardo sa paghahalughog. Itinaob niya ang mga sofa, hinawi ang mga kurtina. Nandoon ang lahat, Isabela. Ang katapusan nating dalawa ay nasa loob ng pesteng teddy bear na yon. Natigil sa pag-iyak si Isabela. Napalitan ng takot ang kanyang mukha. Pero, sino ang kukuha sa kanya? Biglang tumigil si Ricardo. Tila may isang malamig na tubig na ibinuhos sa kanyang ulo. Si Vargas. Halos pabulong niyang sabi. Si Alejandro Vargas. Nakita ko ang sasakyan niya kanina sa burol. Imposibleng nagkataon lang to. Nagkatinginan silang dalawa. Ang parehong realisasyon ay gumuhit sa kanilang mga mukha. Hindi lang ang bata ang nawawala. Nawawala rin ang ebidensya. Isang mahinang ungol ang gumising kay Alejandro. Agad siyang napatayo mula sa sofa sa labas ng silid kung saan siya nagbantay buong gabi. Pumasok siya sa kwarto at nakita si Sofia, gising na, nakaupo sa kama. Ang mga mata nito ay gulat at puno ng takot habang pinagmamasdan ang hindi pamilyar na paligid. Nagsimula itong manginig. Walang tunog. Isang tahimik na pagtangis ng isang taong sanay nang walang nakikinig. Hindi nagsalita si Alejandro. Dahan-dahan siyang lumapit sa isang silya sa tabi ng kama. Kinuha niya ang isang bagay na nakapatong doon. Ang teddy bear. Malinis na ito ngayon. Kakatapos lang patuyuin ni Manang Lydia gamit ang hair dryer. Inilahad niya ito kay Sofia. Natigilan ang bata. Ang mga nanginginig niyang mga kamay ay dahan-dahang kinuha ang manika mula kay Alejandro. Agad niya itong niyakap ng napakahigpit. Isinubsob ang kanyang mukha sa malambot na katawan nito na parabang nakahanap ng isang nawawalang kaibigan. At sa unang pagkakataon, mula nang makita niya ito sa burol, tiningnan siya ni Sofia. Hindi na yon isang blangkong tingin. Hindi na rin purong takot. Mayroong isang maliit na kislap ng pagtataka, ng pagkilala. Isang maliit, halos hindi mapansing hakbang. Ngunit para kay Alejandro, sapat na yon. Nasa ligtas ka ng lugar, mahinang sabi niya. Pangako. Hindi sumagot ang bata. Ngunit hindi rin ito umiwas ng tingin. Katahimikan. Maya-maya, may narinig siyang mahinang kaluskos. Ibinaba ni Sofia ang tingin nito sa kumot. Dahan-dahan, itinaas nito ang kanang kamay at itinuro ang sariling tiyan. Isang maliit at nahihiyang kilos. Naunawaan agad ni Alejandro. Gutom. Malamang ay hindi pa ito kumakain ng maayos simula pa kahapon. Manang Lydia, tawag niya. Hindi inaalis ang tingin kay Sofia. Maghanda po kayo ng mainit na sopas at gatas.
Tumayo siya, ngunit bago pa man siya makalabas ng silid, tumunog ang kanyang cellphone. Isang hindi rehistradong numero. Sinagot niya ito. Hello? Mr. Vargas, isang boses ng babae ang tumawag mula sa kabilang linya. Pamilyar. Puno ng pekeng pag-aalala. Si Isabela. Pasensya na sa abala. Hinahanap ko kasi si Sofia. Hindi ko siya makita sa buong bahay. Nag-aalala ako. Baka naman napadaan siya sa'yo. Napatingin si Alejandro kay Sofia na ngayon ay nakatingin din sa kanya. Tila nararamdaman kung sino ang kausap niya sa telepono. Naramdaman niya ang pag-akyat ng galit sa kanyang lalamunan. Ngunit pinigilan niya ito. Kailangan niyang maging matalino. Hindi ko siya nakita. Malamig niyang sagot. Bakit mo naman naisip na nandito siya? Narinig niya ang pag-aatubili sa kabilang linya. Ah, wala naman. Naisip ko lang dahil malapit kayo sa isa't isa. Sige, salamat. Ipagpapatuloy ko na lang ang paghahanap. Siguro nagtatago lang dito sa bahay. Kaswal na pag-uusap. Ngunit alam ni Alejandro ang totoong tanong sa likod ng mga salitang iyon. Hindi nasaan si Sofia ang gusto nitong malaman, kundi nasaan ang teddy bear. Sige, sagot ni Alejandro bago ibaba ang tawag. Ngunit bago pa niya maibaba, may narinig siyang isang mahinang bulong mula sa kabilang linya, isang boses ng lalaki, si Ricardo, na halatang hindi para sa kanya. Itanong mo na ang tungkol sa manika. Tanga? Click. Ibinaba ni Alejandro ang telepono. Malinaw na ngayon ang lahat. Tumingin siya kay Sofia, na ngayon ay mas humigpit ang yakap sa kanyang teddy bear. Alam na niya, hindi lang ang bata ang habol ng mga ito. Mayroon ding isang bagay na napakahalaga na nakatago sa loob ng lumang laruan na yon. At habang nakatingin siya sa mga mata ng bata, naunawaan ni Alejandro na ang pagliligtas kay Sofia ay hindi lang isang simpleng pag-ampon. Ito ay isang digmaan na hindi pa nagsisimula. Kinabukasan, habang pinapanood ni Alejandro si Sofia na tahimik na kumakain ng almusal na inihanda ni Manang Lydia, muling tumunog ang kanyang cellphone. Si Isabela. Sinadya niyang i-on ang loudspeaker. Sapat lang para marinig niya habang hindi inaalis ang tingin sa bata. Alejandro, bungad nito, ang boses ay pilit pinatatatag. Nakausap ko na ang aming abogado. Bilang stepmother ni Sofia, ako ang may legal na karapatan sa kanya. Kailangan mo siyang ibalik sa akin. Isang tuyong tawa ang kumawala sa lalamunan ni Alejandro. Legal na karapatan? Isabela, pagkatapos ng ginawa ninyo kagabi, sa tingin mo, hahayaan kong bumalik sa inyo ang batang ito? Natahimik ang kabilang linya. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Depensa ni Isabela, ngunit may panginginig na sa kanyang boses. Huwag na tayong maglokohan, mariing sabi ni Alejandro. Alam ko ang ginawa ninyo. At sisiguraduhin kong malalaman din ito ng lahat. Isang matagal na katahimikan ang sumunod. Pagkatapos ay isang mahinang kaluskos at boses na ni Ricardo ang narinig niya, arogante at puno ng pagbabanta. Vargas, huwag mong subukan ang pasensya namin. Ibalik mo ang bata. Hindi mo gugustuhing maging kalaban kami. Talaga ba? Hamon ni Alejandro. Ang boses ay nanlalamig. Sa tingin ko, kayo ang ayaw na ako ang maging kalaban ninyo. Ibinaba niya ang tawag. Tumingin siya kay Sofia. Natigil ito sa pagkain at nakatingin sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pag-aalala. Sa isang iglap, naunawaan ni Alejandro na naiintindihan ng bata ang panganib. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang kanyang pinagkakatiwalaang abogado. Attorney Romero, sabi niya pagkasagot nito. Kailangan kong ipaimbestiga mo ang lahat ng financial records ni Eduardo Castillo. Simula ng pakasalan niya si Isabela. Hanapin mo ang kahit anong hindi pangkaraniwan, lalo na ang mga malalaking transfer ng pera. I-update mo ako sa lalong madaling panahon. Masusunod, Alejandro, sagot ng abogado. Buong araw, hindi umalis si Alejandro sa penthouse.
Tinuruan niya si Sofia kung paano gamitin ang malaking TV. Naglabas siya ng mga blankong papel at Crayola para may pagkaabalahan ito. Hindi nagsasalita ang bata, ngunit sa bawat oras na lumilipas, unti-unti nang nababawasan ang takot sa mga mata nito. Napapalitan ito ng pag-usisa. Pagsapit ng hapon, muling tumawag si Attorney Romero. Alejandro, bungad nito, ang boses ay seryoso. Tama ang hinala mo. May mga nakita akong nakakabahalang transaksyon. Maraming malalaking halaga ang na-transfer mula sa corporate accounts ni Eduardo papunta sa isang personal account na pag-aari ng isang Ricardo de la Cruz. Sa loob lang ng 6 na buwan, aabot na sa halos 50 milyong piso. Napapikit si Alejandro. Ang galit ay nagsimulang kumulo sa loob niya. Ricardo de la Cruz, iyan ang pangalan ng pinsan daw ni Isabela. Mukhang nililimas ang yaman ng kaibigan mo, Alejandro, sabi ng abogado, at ginagawa nila ito ng mabilis. Salamat, attorney. Ipadala mo sa akin ang lahat ng kopya ng mga dokumento, sabi ni Alejandro bago ibaba ang tawag. Ngayon, meron na siyang patunay. Hindi na ito simpleng hinala lang. Ito ay isang planadong pagnanakaw. Kinagabihan, napagdesisyonan niyang kailangan niyang lumabas sandali. Kailangan ni Sofia ng mga damit, ng mga gamit pambata. Kailangan niyang gawing mas komportable ang pananatili nito. Manang, bantayan niyo muna si Sofia. Babalik ako kaagad, sabi niya. Pagbaba niya sa basement parking, isang malamig na pakiramdam ang biglang bumalot sa kanya. Masyadong tahimik, masyadong madilim. Naglakad siya palapit sa kanyang sasakyan at doon niya ito nakita. Ang gulong sa unahan, sa bandang driver's seat, ay flat. Ngunit hindi ito simpleng pagka-flat. May isang malinis na hiwa sa gilid nito. Sinadya. At pagkatapos, napansin niya ang isang piraso ng papel na nakasiksik sa kanyang windshield wiper. Kinuha niya ito. Hindi ito sulat. Isa itong litrato. Isang litrato ni Sofia, mahimbing na natutulog sa guest room ng kanyang penthouse. Ang kuha ay mula sa labas ng bintana. Tila kinunan gamit ang isang high-powered lens. Ang petsa at oras na nakaimprinta sa ibabang sulok ng litrato. Kaninang madaling araw. Nangangahulugan ito ng isang bagay. Nakapasok sila. O may isang taong nakalapit nang hindi niya namamalayan. Biglang nawala ang lahat ng init sa katawan ni Alejandro. Napalitan ito ng nagyayelong galit. Hindi na ito tungkol sa pera. Hindi na ito tungkol sa karapatan sa pangangalaga. Ito ay isang laro. Isang mapanganib na laro. At idinadamay nila ang isang inosenteng bata. Mabilis niyang kinuha ang kanyang cellphone, hindi para tumawag sa pulis, kundi sa isang taong mas pinagkakatiwalaan niya. Ang pinuno ng kanyang personal security team. Marco, sabi ni Alejandro, ang boses ay matigas na parang bakal. Pumunta ka sa penthouse. Ngayon din. May problema ba, sir? Huwag ka nang magtanong. Utos niya. Mula ngayon, kailangan ko ng bantay para sa bata. 24 na oras. At itriple mo ang security sa buong palapag. Walang sino mang makakalapit sa batang ito. Maliwanag? Maliwanag, sir. Ibinaba ni Alejandro ang tawag. Tiningnan niya muli ang litrato sa kanyang kamay. Saka ito kinuyom hanggang sa maging isang gusot na papel. Ang unang hakbang ng halimaw ay naisagawa na. At ngayon, handa na si Alejandro na gumanti. Ang penthouse ni Alejandro ay hindi na isang tahimik na kanlungan. Sa loob ng magdamag, ito ay naging isang kuta. 2 security personnel na nakasibilyan ang nakabantay sa lobby ng elevator sa kanyang palapag. Ang lahat ng delivery at bisita ay kailangang dumaan sa masusing pagsisiyasat ni Marco, ang pinuno ng kanyang security team. Ang mga bintana na dating nagbibigay ng magandang tanawin ng syudad ay nilagyan ng karagdagang security sensors. Hindi na muling mangyayari ang nangyari kagabi. Pero alam ni Alejandro na ang mga pader at bakal ay hindi kayang gamutin ang sugat na hindi nakikita.
Kaya naman, nang sumunod na umaga, isang babae ang dumating sa kanyang penthouse. Hindi ito pulis o investigador. Siya si Dr. Elena Alcaraz, isa sa mga pinakamahusay na child psychologist sa bansa. Salamat sa mabilis na pagdating, doktora, sabi ni Alejandro, habang pinapatuloy ito sa sala kung nasaan si Sofia. Tahimik na naglalaro ng mga building blocks. Walang anuman, Mr. Vargas, sagot ng doktora. Ang kanyang boses ay mahinahon at ang mga mata ay puno ng pag-unawa. Ngumiti siya ng bahagya kay Sofia. Hello, Sofia. Ako si Tita Elena. Hindi umimik ang bata, ngunit natigil ito sa paglalaro at tumingin sa doktora. Iniwan sila ni Alejandro sa sala para bigyan sila ng espasyo, ngunit nanatili siya sa di kalayuan sa may dining area. Kunwari nagbabasa ng mga dokumento, ngunit ang buong atensyon niya ay nasa kanila. Hindi pinilit ni Dr. Alcaraz na magsalita si Sofia. Sa halip, naglabas siya ng isang malaking sketchpad at isang kahon ng mga krayola. Inilatag niya ito sa sahig sa pagitan nilang dalawa. Alam mo, Sofia, simula ng doktora, habang kumukuha ng isang asul na krayola, minsan, kapag hindi natin masabi ang isang bagay, pwede nating itong i-drawing. Nagsimulang gumuhit ang doktora ng isang simpleng bahay at isang araw na nakangiti. Pagkatapos, iniabot niya ang kahon ng krayola kay Sofia. Nag-atubili ang bata sa simula. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali, dahan-dahan itong gumapang palapit at kumuha ng isang kulay. Itim. Napanood ni Alejandro kung paano nagsimulang gumuhit si Sofia. Sa simula, mga simpleng stick figures lang. Isang lalaki na may malaking ngiti, tiyak na ang kanyang ama. Sa tabi nito, isang babae. Si Sofia mismo, hawak ang kamay ng ama. Masaya ang itsura ng unang bahagi ng drawing. Ngunit pagkatapos, kumuha si Sofia ng ibang kulay. Pula. Gumuhit siya ng isang tasa sa kamay ng kanyang ama. Pagkatapos, sa kabilang bahagi ng papel, iginuhit niya ang dalawang tao. Isang babae na may mahabang buhok at isang lalaki na mas matangkad. Sina Isabela at Ricardo. Nakangiti sila sa drawing. Ngunit ang mga ngiti nila ay hindi masaya. Ito ay nakakatakot, parang ngiti ng mga kontrabida sa isang cartoon. At pagkatapos, ang huling detalye. Kumuha si Sofia ng kulay abo na krayola. Sa tabi ni na Isabela at Ricardo, gumuhit siya ng isang maliit na bagay. Isang bagay na may mahabang dulo at matulis. Naramdaman ni Alejandro ang panlalamig ng kanyang mga kamay habang nakatitig sa papel. Isang hiringgilya. Diyos ko, isang hiringgilya. Lumapit si Dr. Alcaraz kay Alejandro. Iniwan si Sofia na nakatitig sa kanyang natapos na obra. Mr. Vargas, mahinang sabi ng doktora, ang mukha ay seryoso. Ang mga bata, lalo na ang mga nakaranas ng matinding trauma, ay madalas gumagamit ng sining para ipahayag ang isang memorya na pilit nilang kinakalimutan. Isang bagay na nakita nila na hindi pa kayang iproseso ng kanilang isip. Anong ibig sabihin nito, Doc? Tanong ni Alejandro. Kahit alam na niya sa puso niya ang sagot. Maaaring may nasaksihan si Sofia, sagot ni Dr. Alcaraz. Isang bagay na may kinalaman sa tasa at sa hiringgilya, isang bagay na may kinalaman sa pagkamatay ng kanyang ama. Bago pa man makasagot si Alejandro, tumunog ang intercom. Boses ni Marco. Sir, may naghahanap po sa inyo. Flower delivery daw po. Wala akong inaasahang delivery. Malamig na sagot ni Alejandro. Sinong nagpadala? Hindi po masabi, sir. Gusto raw po iabot personal sa inyo. Huwag mong papasukin, utos ni Alejandro. Ipakita mo sa akin sa monitor. Lumapit si Alejandro sa control panel ng kanyang unit at binuksan ang live feed mula sa security camera sa lobby. Nakita niya ang isang lalaking nakauniporme, may hawak na isang malaking bouquet ng mga puting rosas. Nakatalikod ito sa camera. Marco, paki-zoom in sa mukha.
Sumunod ang kamera. Dahan-dahang humarap ang lalaki, tila naiinip. At sa ilalim ng suot nitong baseball cap, nakita ni Alejandro ang pamilyar na mukha. Si Ricardo. Napangisi si Alejandro. Pathetic! Bulong niya. Sir? Tanong ni Marco sa intercom. Paalisin niyo siya at kunin niyo ang pangalan ng flower shop na ginamit niya. Doblehin ang pagbabantay. Nagiging desperado na sila. Pinatay ni Alejandro ang intercom at bumalik ang tingin sa drawing ni Sofia. Ang drawing, ang peking flower delivery, ang paghabol sa teddy bear, ang lahat ng ito ay konektado. At habang pinag-iisipan niya ang lahat, muling tumunog ang kanyang cellphone. Isang pribadong numero, ang kanyang private investigator. Alejandro, sabi ng investigador sa kabilang linya. May nalaman ako tungkol kay Ricardo. Ano iyon? Hindi siya pinsan ni Isabela at hindi Ricardo de la Cruz ang tunay niyang pangalan. Napatigil sa paghinga si Alejandro. Ano ang tunay niyang pangalan? Narinig niya ang pagbuklat ng papel sa kabilang linya. Ang tunay niyang pangalan ay Mateo Cruz at mayroon siyang criminal record, Alejandro. 2 kaso ng estafa. Ang modus niya, niloloko niya ang mga mayamang byuda, kinukuha ang lahat ng pera, at pagkatapos ay nawawala na parang bula. Biglang nagliwanag ang lahat sa isip ni Alejandro. Isang malaking piraso ng palaisipan ang nalagay sa lugar. Hindi ito simpleng pagnanakaw. Ito ay isang professional na trabaho. At si Isabela ay maaaring hindi lang kasabwat. Maaring siya na ang susunod na biktima. Ang impormasyon tungkol sa tunay na pagkatao ni Mateo Cruz ay parang isang granada na sumabog sa gitna ng investigasyon ni Alejandro. Binago nito ang lahat. Kung si Ricardo o Mateo ay isang professional na manloloko, nangangahulugan na si Isabela ay hindi lang isang masamang stepmother. Siya ay isang kasangkapan. Isang tanga at sakim na kasangkapan na ngayon ay posibleng nasa panganib din. Alam ni Alejandro na kailangan niyang kausapin si Isabela. Hindi para tulungan ito, kundi para gamitin ang kahinaan nito laban kay Mateo. Kung maipapakita niya kay Isabela na niloloko lang din siya, baka sakaling masira ang kanilang alyansa. Baka sakaling makuha niya ang kumpirmasyon na kailangan niya tungkol sa USB. Kinailangan niyang gumawa ng paraan para makausap ito ng mag-isa, malayo sa mga mata at tainga ni Mateo. Sa tulong ng kanyang investigador, nalaman niyang may lingguhang appointment si Isabela sa isang high-end salon sa Makati. Perpekto. Kinabukasan, habang nasa kalagitnaan ng kanyang hair treatment si Isabela, isang staff ng salon ang lumapit sa kanya at may ibinulong. Ma'am, may bisita po kayo. Naghihintay po sa private lounge. Nagtaka si Isabela. Sino raw? Mr. Vargas po. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Isabela. Anong ginagawa ni Alejandro dito? Nanginginig man, pinuntahan niya ang private lounge. At doon, nakita niya si Alejandro. Nakaupo ng komportable sa isang leather armchair, tila isang haring naghihintay sa kanyang nasasakupan. Alejandro, simula ni Isabela, pilit na pinapakita ang tapang. Anong kailangan mo? Sinusundan mo ba ako? Hindi sumagot si Alejandro. Sa halip, kinuha niya ang isang brown envelope mula sa mesang katabi niya at marahan itong itinulak palapit kay Isabela. Buksan mo. Simpleng utos niya. Nag-aalangan man, kinuha ni Isabela ang envelope. Sa loob, nakita niya ang isang serye ng mga dokumento, mga police records, mugshots, at isang pamilyar na mukha, ang mukha ni Ricardo. Ngunit sa ilalim nito, ibang pangalan ang nakasulat, Mateo Cruz. Ano to? Nanginginig niyang tanong, kahit na nagsisimula ng mabuo ang isang nakakatakot na katotohanan sa kanyang isipan. Iyan ang totoong pagkatao ng lalaking pinagkakatiwalaan mo. Malamig na sabi ni Alejandro. Ang pinsan mo, ang kasabwat mo, si Mateo Cruz,
Isang manloloko na ang target ay mga babaeng tulad mo, mayaman, nag-iisa, at madaling mauto. Binasa ni Isabela ang mga detalye sa report, estafa, panloloko. Ang mga pangalan ng mga dati nitong biktima, lahat ay mga byuda. Hindi, hindi ito totoo. Bulong niya, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi maitanggi ang ebidensya. Talaga ba? Tanong ni Alejandro, bahagyang sumandal. Isipin mong mabuti, Isabela. Ang lahat ba ng pera ni Eduardo na inilipat ninyo sa account niya, para ba talaga sa inyong dalawa? O para lang sa kanya? Kapag nakuha na niya ang lahat, kasama na ang anumang nasa loob ng teddy bear na yon, sa tingin mo, mananatili pa siya sa tabi mo? Bawat salita ni Alejandro ay parang isang punyal na tumatarak sa puso ni Isabela. Ang lahat ng mga pangako ni Mateo, ang mga pangarap na binuo nila, biglang gumuho sa harap niya. Nagsimulang mamuo ang luha sa kanyang mga mata. Luha ng galit, ng takot, at ng katangahan. Siya, sinabi niya sa akin na mahal niya ako. Humihikbing sabi niya, mahal niya ang pera mo. Walang awang pagtatama ni Alejandro. At kapag wala nang natira, iiwan kanyang walang-wala o mas malala pa. Tumayo si Alejandro, inayos ang kanyang suit, tapos na ang kanyang pakay, naitanim na niya ang binhi ng pagdududa. Nasa iyo ang desisyon, Isabela, sabi niya bago tumalikod. Tutulungan mo ba ang sarili mo o hahayaan mong sirain ka ng lalaking iyon? Umalis si Alejandro, iniwan si Isabela, natulala. Hawak-hawak ang mga dokumentong sumisira sa kanyang mundo. Pagka-uwi ni Isabela sa mansyon, sinalubong siya ni Mateo. Nakangiti. Kumusta ang araw mo, mahal? Tanong nito. Akmang hahalik. Umiwas si Isabela, nawala ang nangiti ni Mateo. May problema ba? Saan ka galing kahapon? Tanong ni Isabela, ang boses ay nanginginig. Naka-uniforme ka ng flower delivery. Bakit? Natigilan si Mateo. Ano? Anong pinagsasabi mo? Nasa isang meeting ako. Huwag kang magsinungaling. Sigaw ni Isabela. Nakita ka. At sino si Mateo Cruz? Biglang nagbago ang anyo ni Mateo. Ang malambing niyang mukha ay napalitan ng isang malamig at mapanganib na ekspresyon. Nakausap mo si Vargas, sabi nito. Hindi isang tanong, kundi isang pahayag. Sagutin mo ako. Hinawakan ni Mateo ng mahigpit ang braso ni Isabela. Makinig ka sa akin, Isabela. Huwag kang maniniwala sa kahit anong sasabihin ng lalaking iyon. Sinisiraan niya lang ako para makuha niya ang bata at ang pera. Tayo ang partner dito, tandaan mo yan. Pero ang mga papeles, peke ang lahat ng yon. Sigaw niya. Gawa-gawa lang ni Vargas. Ngayon, sabihin mo sa akin, may iba ka pa bang sinabi sa kanya? Umiling si Isabela, umiiyak na sa takot. Ngunit alam ni Mateo na may nagbago na. Ang tiwala ay nawala na. Binitawan niya si Isabela. Maya-maya, tumunog ang cellphone nito. Kinuha ni Mateo ang telepono mula sa kamay niya. Isang hindi pamilyar na numero. Sinagot niya ito. Walang nagsasalita sa kabilang linya. Ngunit may narinig siyang isang pamilyar na tunog sa background. Isang mahinang tugtog ng musika. Ang paboritong kanta ni Isabela na palagi niyang pinapatugtog sa salon. Ibinaba niya ang tawag. Alam na niya, bulong ni Mateo sa sarili. Alam na ni Vargas na nagkita tayo. Tumingin siya kay Isabela na parang isang basahan. Tapos na ang pagiging maingat. Sabi niya, mas para sa sarili. Kailangan na nating tapusin to. Ngayon din. Samantala, sa penthouse, hawak ni Alejandro ang kanyang cellphone. In-off niya ang recording app. Hindi nagsalita si Isabela. Ngunit ang kailangan lang niyang marinig ay ang pagbabago sa tono ni Mateo. Ang pagbabanta. Ang desperasyon. Nagsisimula nang gumuho ang kanilang mundo. At handa si Alejandro na itulak ito hanggang sa tuluyang pagbagsak. Ngunit ng gabing iyon, habang mahimbing na natutulog,
Nakatanggap si Alejandro ng isang tawag mula sa isang hindi rehistradong numero. Sinagot niya ito, katahimikan. Pagkatapos, isang boses, ang nanginginig na boses ni Isabela. Alejandro, tulungan mo ako. Katahimikan ulit. Tama ka. Siya ay isang demonyo, isang mahinang hikbi. Ang USB, nasa loob ito ng... Biglang isang malakas na sigaw ang narinig ni Alejandro sa kabilang linya. Isang sigaw ng takot at sakit. Pagkatapos ay isang malakas na kalabog at ang tawag ay naputol. Ang putol na tawag ay parang isang putok ng baril sa gitna ng katahimikan. Napatayo si Alejandro, nanlamig ang buo niyang katawan. Ang sigaw ni Isabela, ang huling tunog na narinig niya, ay parang yelo na tumusok sa kanyang puso. Sinubukan niyang tawagan muli ang numero. Hindi na ito makontak. Walang pag-aalinlangan. Tinawagan niya ang 911. May insidente sa mansyon ng mga Kastilyo. Mabilis niyang sabi, ibinigay ang eksaktong address. Posibleng kidnapping o mas malala pa, magpadala kayo ng mga pulis ngayon na. Pagkatapos, ang sunod niyang tinawagan ay si Marco. Lockdown. Now. Sigaw niya sa telepono, ang boses ay umalingaw-ngaw sa kanyang penthouse. Walang lalabas, walang papasok. Naiintindihan mo? Yes, sir. Lumipas ang mga sumunod na minuto na parang mga oras. Nagpabalik-balik siya sa kanyang sala, ang isip ay puno ng mga pinakamasasamang posibleng mangyari. Si Mateo ay hindi na lang isang manloloko. Isa na siyang desperadong hayop na nasukol. At ang mga desperadong hayop, sila ang pinakamapanganib sa lahat. Tumawag ang hepe ng pulisya na rumesponde. Mr. Vargas, nandito na kami sa property. Walang tao. Bukas ang pinto. May mga bakas ng pagpupumigla sa sala. Isang basag na plorera. Mga natapong gamit. Pero wala si Mrs. Castillo. Wala rin si Mr. De La Cruz. Kinumpirma nito ang kanyang pinakamatinding takot. Kinuha ni Mateo si Isabela. At alam ni Alejandro kung sino ang isusunod nito. Pagsapit ng umaga, dumating si Dr. Alcaraz para sa session ni Sofia. Nag-aalangan si Alejandro kung dapat pa ba niyang ituloy ito. Ang paglabas sa penthouse ngayon ay parang pagpasok sa bibig ng leon. Mas kailangan kanya ngayon, Alejandro, sabi ni Dr. Alcaraz sa telepono. Ang routine ay makakatulong sa kanya na maramdaman na normal pa rin ang lahat. Pumayag si Alejandro, ngunit may mabigat na kondisyon. Marco, ikaw mismo ang maghahatid sa kanila. Utos niya sa kanyang head of security. 2 sasakyan, 4 na bantay. Walang hihinto, kahit anong mangyari. Diretso sa klinik, pagkatapos, diretso pabalik. Walang ibang pupuntahan. Pinanood niya mula sa bintana ang pag-alis ng convoy. Isang itim na SUV sa unahan, ang sasakyan, kung nasaan si Sofia sa gitna, at isa pang SUV sa likuran. Parang isang presidential motorcade. Ngunit sa halip na kapangyarihan, takot ang dahilan ng lahat ng ito. Isang oras lang ang session. Ngunit pagkatapos ng 30 minuto, tumunog ang kanyang telepono. Si Marco. Sir? Narinig ni Alejandro ang hirap sa paghinga ng kanyang tauhan. May problema. Parang gumuho ang sahig na kinatatayuan ni Alejandro. Anong nangyari? Inatake kami, sir. Mabilis ang pangyayari. 2 sasakyan ang humarang sa amin sa isang underpass. May pinasabog silang smoke bomb. Bago pa kami makakilos, nabasag na nila ang bintana ng sasakyan sa gitna. Kinuha nila ang bata. Ang mga bantay? Sigaw ni Alejandro. Ang boses ay basag na. Naka-neutralize sila, sir. Hindi pinatay, pero walang malay. Propesyonal ang gumawa. Planado ang lahat. Nabitawan ni Alejandro ang kanyang cellphone. Bumagsak ito sa marmol na sahig. Hindi pwede. Hindi na mauulit. Ang pangako niya sa sarili, isang sirang pangako. Ang parehong pakiramdam, ang bigat.
ang kawalan ng kapangyarihan, ang pakiramdam ng pagkabigo na pilit niyang tinatakasan sa loob ng maraming taon. Bumalik itong lahat, mas matindi, mas masakit. Ilang sandali pa, tumunog ang kanyang personal na linya. Isang hindi rehistradong numero. Alam na niya kung sino ito. Pinulot niya ang cellphone, ang mga kamay ay nanginginig. Hello? Isang tawa ang sumagot sa kanya. Isang tawa ng tagumpay, ang tawa ni Mateo. Kamusta, Vargas? Sabi nito, puno ng pang-aalaska. Nag-aalala ka ba? Huwag kang mag-alala. Kasama ko ang paborito mong ampon. Ligtas siya. Sa ngayon. Hayop ka, sigaw ni Alejandro. Huwag mong sasaktan ng bata. Simple lang ang gusto ko, Vargas. Walang pulis. Walang gulo. Sabi ni Mateo. Ang boses ay biglang naging seryoso. Ang manika. Kapalit ng bata. Maghintay ka ng tawag ko para sa detalye ng palitan. Click. Ibinaba ni Mateo ang tawag. Naiwan si Alejandro sa gitna ng kanyang malawak at tahimik na penthouse. Ang tanging kasama niya ay ang katahimikan at ang teddy bear na nakaupo sa sofa. Tinitigan niya ito. Ang lumang laruan na iyon. Ang dahilan ng lahat ng ito. Bigla niyang naalala ang huling mga salita ni Isabela. Ang USB. Nasa loob ito ng... Sa isang iglap, kinuha niya ang teddy bear. Sinimulan niyang kapain ito. Bawat tahi, bawat sulok. Wala siyang makitang zipper o kahit anong butas. Hinawakan niya ang katawan nito. Pinisil-pisil ang malambot na palaman. Naghahanap ng kahit anong matigas na bagay. Wala. Napatingin siya sa likod nito kung nasaan ang maliit na susi para sa music box. Pinagana niya ito. Isang mahina. Malungkot na himig ang tumugtog at habang tumutugtog ito, naramdaman niya. Isang maliit na vibration. Pinisil niya ang mismong kahon ng music box sa loob ng teddy bear. At doon, sa ilalim ng mekanismo, naramdaman niya ito. Isang matigas na bagay na hindi dapat nandoon. Hindi na siya nag-isip. Kumuha siya ng isang maliit na kutsilyo mula sa kusina at maingat na ginupit ang tahi sa likod ng manika. Ibinuhos niya ang stuffing hanggang sa makita niya ang puting plastic na kahon ng music box. Maingat niya itong kinuha. Nakadikit sa ilalim nito, gamit ang itim na electrical tape, ay isang maliit na bagay. Isang itim na USB flash drive. Ang ebidensya. Ang katotohanan. Ang susi sa lahat. Hawak niya sa isang kamay ang ebidensya para ikulong si Mateo habang buhay. Ngunit ang buhay ng batang ipinangako niyang proprotektahan ay nasa kamay ng demonyong yon. Madilim. Iyon ang unang alam ni Sofia. Isang kadilimang mabigat at malagkit na may amoy ng alikabok at lumang kahoy. Malamig ang sahig na kanyang inuupuan. Niyayakap niya ang kanyang mga tuhod. Pilit na ginagawang isang maliit na bola ang kanyang sarili para labanan ng ginaw. Wala sa kanya si Bantay, ang kanyang teddy bear. Ang pagkawala nito ay mas masakit kaysa sa gutom o sa lamig. Si Bantay ang kanyang kalasag sa loob ng napakatagal na panahon. Ngayong wala ito, pakiramdam niya ay hubad siya at walang kalaban-laban. Narinig niya ang mga tunog sa labas ng pintuan, mga yapak, isang malakas na boses na hindi niya maintindihan. Ang boses ng masamang lalaki, ang boses ni Ricardo o Mateo. Pumikit siya ng mariin. Sa gitna ng kadiliman, isang imahe ang kanyang nakita. Ang malaking kamay ni Alejandro na hawak ang isang libro. Ang mahinahon nitong boses habang binabasa ang isang kwento tungkol sa isang prinsesang naligaw sa gubat. Ang pakiramdam ng makapal at malambot na kumot na itinakip nito sa kanya. Matulog ka na, Sofia. Walang mananakit sa'yo habang nandito ako. Isang pangako. Ang alaala ng pangakong yon ay isang maliit na kandila. Sa gitna ng kadilimang bumabalot sa kanya, nagbigay ito ng kaunting init, ng kaunting pag-asa. Biglang bumukas ang pinto. Isang nakakasilaw na liwanag ang pumasok.
at kasama nito ang anino ng isang tao. Si Mateo. "Gising ka na pala," sabi nito. Ang boses sa mo ay walang emosyon. Hindi gumalaw si Sofia. Nanatili siyang parang isang estatwa sa sulok. May inilapag si Mateo sa sahig. Isang plato ng kanin at isang pirasong pritong manok at isang baso ng tubig. "Kumain ka," utos nito. "Ayokong ibalik kang mukhang basahan sa Tito Alejandro mo." Hindi pa rin gumalaw si Sofia. Ang takot ay parang isang matigas na buhol sa kanyang lalamunan. Pinipigilan siyang lumunok. Pinipigilan siyang huminga. Nawalan ng pasensya si Mateo. "Sinabi kong kumain ka," sigaw nito, at sinipa ang platong papalapit sa kanya. Tumalsik ang ilang butil ng kanin sa kanyang paanan. Napapiksi si Sofia. Napatingin siya sa pagkain, pagkatapos ay kay Mateo, at pagkatapos sa labas ng silid. Bahagyang nakabukas ang pinto. Mula sa kanyang kinauupuan, meron siyang maliit na siwang na tanaw sa kung ano ang nasa labas, isang bahagi ng isang sala. At doon, sa isang upuan, may isang taong nakatali. Ang buhok ay magulo. Ang damit ay may punit. Ang muka ay may mga pasa. Si Tita Isabela. Umiiyak ito nang walang tunog. Nakatingin ito sa kawalan. Biglang nagring ang cellphone ni Mateo. Lumabas ito ng silid para sagutin. Iniwang bahagyang nakabukas ang pinto. "Oo, hawak ko na siya," narinig ni Sofia na sabi ni Mateo. Ang boses nito ay masaya, parang isang batang nanalo sa isang laro. "Ihanda mo na ang Teddy Bear, Vargas, dahil pagkatapos kong makuha yan, wala ka nang maririnig mula sa aming dalawa. Pareho." Isang malamig na kilabot ang gumapang sa buong katawan ni Sofia. Pareho. Ibig sabihin, pagkatapos makuha ni Mateo ang teddy bear, sasaktan niya si Tito Alejandro. At sasaktan din niya siya. Ang kandila ng pag-asa sa kanyang puso ay biglang hinipan ng isang malakas na hangin ng takot. Ngunit sa likod ng takot na yon, may isang bagong damdamin na nagsimulang umusbong. Isang damdaming hindi pa niya naramdaman noon. Galit. Galit para sa kanyang ama. Galit para sa sarili. At isang nag-aalab na galit para sa taong naglagay sa panganib kay Tito Alejandro. Ang lalaking nag-iisang nagpakita sa kanya ng kabutihan sa gitna ng bangungot. Tumingin si Sofia sa paligid ng madilim na silid. Ang kanyang mga mata, na sanay na sa kadiliman, ay nagsimulang makakita ng mga hugis, isang lumang kabinet, mga kahon na puno ng agiyo, at sa sahig, malapit sa kanyang paanan. Isang kislap, isang maliit na kislap ng liwanag na tumatama sa isang bagay sa sahig. Dahan-dahan, gumapang siya palapit dito. Maingat, walang ingay. Ang kanyang mga daliri ay kinapa ang malamig na semento at nahanap niya ito. Isang piraso ng basag na salamin. Matalas ang gilid nito, kumikinang sa nag-iisang sinag ng liwanag na nagmumula sa siwang ng pinto. Nagmula siguro ito sa isang sirang bintana o isang lumang picture frame. Dahan-dahan, halos hindi humihinga, pinulot niya ito. Naramdaman niya ang isang maliit na tusok sa kanyang daliri, isang paalala kung gaano ito katalim. Ngunit hindi niya ito ininda. Ito ay isang bagay na totoo, isang bagay na maaring gamitin. Itinago niya ito sa palad ng kanyang kamay at pagkatapos ay maingat na isinuksok sa laylayan ng malaking t-shirt na suot niya. Sa may bandang likuran, isang maliit na sikreto, isang maliit na sandata. Hindi niya alam kung paano niya ito gagamitin o kung magkakaroon ba siya ng lakas ng loob para gamitin ito. Pero sa isip niya, isang pangalan lang ang paulit-ulit na lumalabas para kay Tito Alejandro. Narinig niya ang mga yabag na pabalik. Mabilis siyang bumalik sa kanyang pwesto sa sulok, muling niyakap ang kanyang mga tuhod at nagpanggap na wala siyang hawak, na siya pa rin ang parehong takot na batang babae kanina. Bumukas ng maluwag ang pinto. Pumasok si Mateo, ang mukha ay seryoso na ngayon.
Tila isang negosyanteng magsasara ng isang malaking deal. Oras na, sabi nito. Hinila niya si Sofia patayo. Nagpumiglas ang bata, ngunit wala siyang kalaban-laban sa lakas nito. Kinaladkad siya ni Mateo palabas ng madilim na silid, patungo sa sala kung saan nakatali si Isabela. Pakawalan mo na siya. Narinig ni Sofia na sabi ni Isabela. Ang boses ay paos at basag. Nakuha mo na ang gusto mo. Huwag mo nang idamay ang bata. Isang malupit na tawa ang kumawala kay Mateo. Huwag kang mag-alala. Mahal, sabi nito nang may panguuyam. Hindi magtatagal. Magkakasama na rin kayong muli sa impyerno. Bago pa man makasagot si Isabela, naglakad na si Mateo papalapit sa isang malaking kahon na nakapatong sa isang mesa. Binuksan niya ito. Sa loob, nakita ni Sofia ang isang itim na bagay. Isang bagay na pamilyar sa kanya mula sa mga pelikula. Isang baril. May isa pang bagay sa loob ng kahon. Isang maliit na bote na may lamang likido at isang hiringgilya. Ang parehong hiringgilya na nakita niya sa kanyang drawing. Ang parehong hiringgilya na naging dahilan ng kanyang mga bangungot. May sorpresa ako para kay Vargas. Bulong ni Mateo sa sarili habang dinadampot ang baril. At isang sorpresa para sa'yo. Tumingin ito kay Sofia at isang nakakatakot na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Alam mo bata, sabi nito, habang isinusuksok ang baril sa likod ng kanyang pantalon. Hindi ko talaga plinano na saktan ka, pero masyadong maraming nakakaalam. Masyado kang maraming nakita. Hinila niya muli si Sofia, kinaladkad palabas ng bahay, patungo sa isang naghihintay na sasakyan. Bago sila tuluyang makalabas, lumingon si Sofia. Nakita niya ang mga mata ni Isabela, mga matang puno ng pagsisisi, ng takot, at ng isang tahimik na paghingi ng tawad. Iyon na ang huling beses na nakita niya ito. Sa loob ng sasakyan, itinali ni Mateo ang kanyang mga kamay sa likod, gamit ang isang cable tie. Itinakip din ito ng panyo ang kanyang mga mata. Muling bumalik ang kadiliman, ngunit ngayon, iba na ang pakiramdam. Ang kadiliman ay hindi na lang nakakatakot. Ito ay nagbibigay ng pagkakataon. Habang umaandar ang sasakyan, naramdaman ni Sofia ang matigas na gilid ng piraso ng salamin na nakatago pa rin sa kanyang likuran. Dahan-dahan, halos hindi gumagalaw. Sinimulan niyang igalaw ang kanyang mga daliri. Kinakapa ang matalim na dulo nito. Hindi niya alam kung saan sila pupunta. Hindi niya alam kung ano ang plano ni Mateo. Ang tanging alam niya ay kapag tinanggal na ang piring sa kanyang mga mata, maaaring iyon na ang huling pagkakataon niya. Ang huling pagkakataon para ipagtanggol ang sarili. At para ipagtanggol si Tito Alejandro,